Ika-30 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang kanilang kung saan tinitiis pa rin ang sakit ni Jinjin. Habang pinapagaling siya ng kanyang ama na si Jiang Huang. Na ito ay nakapikit na may pawis sa muka. At pagkatapos ay sinabi sa ating bida ng tagaluto na kung kaya magiging maayos na ang nanay mo pagkatapos ng gamutan. Natumugon ang ating bida na oo, sabi niya na posibleng magamot. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko iyon. Natumugon ito sa kanya na mabuti naman. At masaya daw siyang marinig iyon. Talagang daw naman magaling ang lolo niya. Na napatingin ang ating bida sa tagaluto na sinabi niya na oo, magaling daw talaga siya. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na wala daw siyang alam tungkol sa lakas ko o sa lolo ko. Kailangan kong mag-ingat para hindi niya mapansin. Na sinabi pa nito habang inutusan ang ating bida na parang hindi tama ang lasa. Ubos na pala ang asin, Wumuon. Pwede mo bang kunan sa likod? Natumugon ang ating bida na okay. Sir. Makikita ang kurtina sa likuran na sinabi ng ating bida na nakita na daw niya. At pagkatapos ay napasabi ang ating bida sa kanya na ano. Tapos ka na agad? Paano na yung asin? Natumugon ito at sinabi na pinakuluan ko pa ng konti at okay na. Siguro hindi na natin kailangan ng asin. Halika, tikman mo rin. Inamoy ng ating bida ang kanyang niluto at sinabi na wow. Ang sarap naman ng amoy nito. Nabiglang lumabas ang kanyang enerhiya at nagulat na napasabi sa kanyang sarili na habang nakatingin sa pagkain na ha. Anong nangyayari? Ang Unbreakable Celestial Master's Divine Art ay nagugulo. Na lumabas din si Silvertooth na ito ay umungol. Na napasabi ang ating bida sa kanyang sarili na siya rin daw. Siguradong may nangyayari daw ditong kakaiba. Na nakatingin sila sa kusenero at sinabi ng ating bida na huwag mong sabihin sa akin na ikaw. Na biglang napakinggan niya ang kanyang lolo na nagsasalita sa kanyang isipan. Na sinabi nito sa kanya na ang Celestial White Tigers ay nakakaramdam agad ng lason mula sa amoy. Mukhang may lason ang lugaw. Sinabi pa ng kanyang lolo sa kanya, habang pinapagaling si Jinjin na base daw sa reaksyon niya, mukhang ang lason ay sapat na para patayin ka. Na pinagpawisan ang ating bida na nanlaki ang mata na nakatingin sa tagaluto at sinabi niya na nababaliw ka na ba? Kung ang nanay ko o tatay ko ang kumain nito. Na mabilis na lumapit siya sa tagaluto at sinabi niya sa kanya na sir. Nilagyan daw ba niya ng lason ito? Na sinabi nito na ano? Paano daw niya ito? Na hindi na niya itinuloy at mabilis na kumuha ng kutsilyo na sinabi niya na bahala na, kahit ano na ang mangyari. Na mabilis niya itong itinutok sa ating bida na sinasabi pa niya na mamatay ka. Hinawi lang ito ng kamay ng ating bida na ikinatalsik nito. At hinawakan niya ito sa balikat. At pagkatapos ay hinigpitan niya ang pagkakakapit sa balikat na napasigaw ng sakit ang tagaluto. Na sinabi ng ating bida sa kanya na bakit? Bakit daw niya ito nilagyan ng lason? Makikita ang tagaluto na sinabi ng kanyang lolo sa kanyang isipan na malaki ang posibilidad na hindi siya ang nagplano nito. Siguro, binayaran siya ng mga aso ng Noble Lease Merchants Corp na may layuning targetin ang leader. Mahigpit pa ring hawak ng ating bida ito sa balikat na nainis niyang tinanong na ginawa mo ito para sa pera. 5 taon ka nang nagtatrabaho dito. Bakit? Natumugon ito na pasensya na, may mga dahilan po ako. Na sinabi ng ating bida sa kanya na sinubukan mong patayin ang pamilya ko para lang sa kaunting pera. Na naiinis niya itong susuntokin. Na tinamaan niya ito sa muka na ikinaaray nito. Sinabi pa ng ating bida sa kanya habang nakahandusay sa sahig na kung ito ay kagagawan ng mga tao sa Noble Lease Merchants Corp. Alam ko kung sino ang may kagagawan nito. Na sinabi sa kanya ng kanyang lolo sa isip na kapag ang mga tao ay tumawid sa hangganang hindi nila dapat tawirin, magagawa nila ang kahit anong kasamaan. Ayusin mo silang mabuti. Ang mga tulad nila ay gagawin din ang parehong bagay sa iba. Iyan ang tinatawag na mga salbahe. Na naiinis ang ating bida at sinabi pa niya sa isip na paano kaya nagiging ganyan kahina ang puso ng isang tao. Kaya ba nabubuo ang mga kagaya ng Venomous Devil at ang Bloody Cloud Emperador? Na mabilis na dumating ang kanyang kapatid na sinabi na brother ano daw ang nangyari. Meron daw siyang kakaibang tunog na narinig.
Mabilis na dumaan sa kanyang harapan ang ating bida na sinabi nito na yung mga hayop sa Noble Lease Merchants Corp. Binayaran ang chef para lagyan ng lason ang pagkain natin. Na nagulat ang kanyang kapatid na napasabi na ano. Dagdag pa ng ating bida na sinabi sa kanya na babalik ako agad, kaya iwan ko muna sa iyo ang natitira sa ngayon. Natumalon na ang ating bida. Na mabilis itong umalis na seryoso pa niyang sinabi sa kanyang sarili na kung hindi sanay sa martial arts ang pamilya namin, siguradong nalason na kami. Hindi ko sila mapapatawad. Pagbabayaran nila ito. 5 minuto ang nakaraan sa Noble Lease Merchants Corp. Na sinasabi ni Lady Yeon ikaw na walang hiya ka. Dagdag pa niya habang hawak siya ng lalaking kulay green ang buhok na sa wakas, ipinakita mo na ang tunay mong kulay. Kaya pala, kinuha ka ni Choi No-chul. Kayong mga walang kwentang tao. Na makikita si Jo Mujay sa sahig na nakaluhod habang dumadaing ng sakit. Na sinabi pa nito kay Lady Yeon na hala, huwag mong sabihin ang ganyan gamit ang maganda mong bibig. Maliban kung gusto mong matapos kagaya ng talunang yon. Na nagagalit si Lady Yeon na sinabi sa lalaki na green ang buhok na huwag mo akong hawakan gamit ang maruruming kamay mo. Na nagulat na naman si Chia Yong-ryong nang makita niya ang Night Glow Gem. At ibinulong sa kanyang ama na tingnan daw niya ito. Na nagulat din ito na napasabi na ano? Bakit nandito ito? Na tumingin ang kanyang ama sa lalaking green ang buhok na binulong nito na itago daw nila ito mula kay Guak Gyom. Na tumugon si Chia Yong-ryong na okay ama. Pero mukhang ito ay napansin. Na ni Guak Gyom na ito ay napadila pa. At sinabi nito sa kanila na nakakabaliw na ito. Hoy! Pahingi ng isa sa mga kwarto. Magpapakasaya ako. Na napasabi si Lady Yeon na tumahimik daw siya. Makikita ang labas ng bahay na sinabi ni Chai Yong-ryong na sige. Kahit alin sa mga kwarto doon ay pwede mong kunin. Na tumawa si Guak Gyom na sinabi nito na perfect. Tara na. At isinara na nito ang kwarto. Na pinahiga si Lady Yeon na hindi makagalaw. Na sinabi sa kanya ni Guak Gyom na tumatawa na talagang kamangha-mangha kang babae. Pinutol ko na ang iyong mga daanan ng ki, kaya hindi ka na makakagalaw. Dagdag pa niyang sinabi na dyan ka lang muna. Lumingon ito ng tingin sa kanya at sinabi na papatayin ko ang mga lalaking nagkanulo sa iyo at yayakapin kita sa aking mga bisig. Na nagulat si Lady Yeon na napasabi na ano? Yung mga nagtaksil sa akin, kasamahan mo sila di ba? Anong ibig mong iparating? Natumawa ito habang papaalis na sinabi pa niya na ganito talaga. Kita na lang daw sila mamaya. Makikita ang labas ng mansyon. Na ang mga alagad ni Lady Yeon ay napapalibutan ng tauhan ni Chai Yong-irong na handa na silang patayin. Na sinabi ng ama nito na si Jo Mujay, ang ama ni Yeon si Hyeon, at mga iba pang mga hangal. Na nakangiti pa nitong sinabi na walang magiging masama kung kayo ay matahimik sa pamamagitan ng kamatayan. Na sinabi ng ama ni Lady Yeon na tarantado. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo. Paano mo nagagawa ito? Hindi mo ba kinakatakutan ang mga batas o ang Palm Emperor? Na masaya pa nitong sinabi na batas. Mas interesado sila sa yaman na iaalok ko kaysa sa kamatayan niyo. At ang Palm Emperor. Malamang patay na siya dahil sa lason, kaya bakit ko siya katatakutan? Na sinabing muli ng ama ni Lady Yeon na ikaw. Tarantado ka talaga. Nang biglang may nagsalita na ikinagulat ng mga ito na sinabi na ang lakas ng loob mong lasunin ang pamilya ko. Na napalingon din si Cha Yong-irong at ang kanyang ama na napasabi ito na ano. Sino daw ang naandyan? Binuksan ang pinto ng ating bida na sinabi sa kanila habang nakatingin ang mga ito sa kanila na anong klaseng tao kayo. Mga walang kwenta. Na napasabi ang ama ni Cha Yong-irong na ano. Dapat patay na siya, paano siya nandito? Na napatingin sa gilid ito at sinabi na naiintindihan ko na. Dahil ikaw lang ang nandito, siguro ang iba ay patay na at ikaw ay nakaligtas dahil sa swerte. Dagdag pa nito na isa lang siya. Patayin niyo siya. Na nakasimangot na nagagalit ang ating bida na nakatingin sa kanila. Nagtago sa likuran ng kanyang ama si Cha Yong-irong na sinabi nito na ngunit siya daw ay. Na naiinis ang kanyang ama na sinabi sa kanya na hangal ka. Anong ginagawa mo? Tatayo ka lang ba at magpapatalo sa kanya? Isa lang siya. Na makikita ang muka ng ating bida na nagagalit na sinabi pa ng ama ni Cha Yong-ryong na tao rin siya na nadudurog pag tinamaan.
Magtigil ka at tapusin siya. Wala na tayong atrasan ngayon. Natumugon ito habang nakakubli pa rin na tama daw siya dyan. Hindi na daw sila pwedeng umatras ngayon. Nasumugod ang mga ito kasama si Cha Yong-irong na sinisigaw na patayin daw siya. Na naghanda naman ang ating bida na makikita ang muka niya. At dito na po nagtatapos ang ika-30 kabanata. Ika-31 kabanata sa pagpapatuloy. Mabilis na napunta ang ating bida sa kanilang likuran. Na pinagpawisan na tumingin sa likuran si Cha Yong-ryong. Nang biglang pumuslit ang dugo ng mga ito sa kanilang mga pulso. Na ikinagulat nito na napasabi ng ano? Ang kanyang pulso daw. Nakatalikod na sinabi ng ating bida sa kanila na wala ni isa sa inyo. Ang makakahawak muli ng espada. Tapos na ang buhay niyo bilang mga mandirigma. Natumingin ang ama ni Cha Yong-ryong na may pawis sa pisngi na naiinis na sinabi niya sa kanyang isip na ang bastardong iyon. Siya daw ay malakas. Nagalit na sinabi ng ating bida na sumugod na daw sila at sila daw naman ang isusunod. At sa mga bukong-bukong daw naman niya sila hihiwain. Nasinigaw ng ama ni Cha Yong-ryong na mga buwisit kayo. Ano daw ba ang ginagawa nila? Hulihin na daw nila siya. Natumugon ang mga ito na okay. Sir. Natumalon ang mga ito sa ating bida. Na mabilis naman niya itong mga hiniwa sa kanilang mga bukong-bukong. Na ang isa namang ito ay hiniwa niya sa binti. At ito naman ay sa kanyang hita na dumaing ng sakit. Nagbagsakan ang mga ito sa sahig na napasabi na ang kanilang binti daw. Na nagulat naman ang mag-ama sa kanilang nasaksihan. Natumingin ang ating bida sa kanila at sinabi na ang mga nag-utos na patayin ang pamilya ko ay malamang kayo at ang anak mong si Cha Yong-ryong. Ang mga pulso at bukong-bukong nyo ay hindi sapat na kabayaran sa ginawa ninyo. Natumugon ito na pasabi na imposible. Hindi daw ito maaaring totoo. Na napasabi naman si Cha Yong-ryong na napatumba niya lahat ng tauhan natin nang walang kahirap-hirap. Na sinabi pa nito na teka lang daw. Saglit lang daw. Na hinawakan ng mahigpit ng ating bida ang kanyang espada na sinabi na huwag ka nang mag-abala pang magdahilan. Nang biglang may pumasok na mga lalaking nakatakip ang mga muka. Na sinasabi na bigay mo ang Night Glow Gem. Na napatingin ang ating bida na nagtataka pati na ang mag-ama. Na sinabi pa niya na ano? Night Glow Gem. Na sinabi naman ng ama ni Cha Yong-ryong na sino daw ang mga lalaking yan. Na nagulat naman ang nakamaskarang green ang buhok na sinabi na sino ka? At ano ang pangyayari dito? Bakit ang daming patay? Na nakatingin ang ama ni Cha Yong-ryong sa lalaking green ang buhok na sinabi sa kanyang sarili na nandyan sila para sa Night Glow Gem. Kung ganun, siguro siya daw ay si Gwakyom. Tiyak daw na nalaman niya ang tungkol sa Night Glow Gem at dumating kasama ang mga lalaking iyon. Makikita ang mata nito na sinabi pa niya sa kanyang sarili na ito na daw ang kanilang pagkakataon. Na biglang itinuro niya si Gwakyom na sinabi na itong taong ito. Kinuha niya ang Night Glow Gem. Na napatingin ang ating bida sa kanya pati na si Cha Yong-ryong. Na mabilis na sumugod ang grupo ni Gwakyom na sinasabi nito na naiintindihan na daw niya. Siya daw ang naging dahilan ng lahat ng ito. Patayin daw siya at kunin ang Night Glow Gem. Na pinangharang ng ating bida ang ginawang atake ng mga ito habang ang mag-ama ay mabilis na tumakbo na sinabi pa ng matanda na ito na daw ang pagkakataon nila. Na sinabi naman ng anak niya na ama. Hintayin mo ako. Na napalingon ang ating bida sa kanila at sinabi ang pangalan nito na Chenochil, Cha Yong-ryong, sila daw ay mga duwag hanggang sa huli. Na mabilis niyang pinaangat ang mga espada. At pagkatapos ay gumamit siya ng Windfury Strike para paliparin ang mga espada sa dalawa. Na agad namang tumusok ito sa kanilang likuran. Na namuti ang mata nito. Pati na ang sa ama niya. At ang mga ito ay sabay na bumagsak sa sahig. Na nagulat na napasabi si Gwakyom na itong bastardong ito. Ginawa niya yan habang nakikipaglaban sa amin. Hindi daw yan basta-bastang bata kaya mag-ingat daw sila. Na napalingon ang ating bida sa kanya. Na mabilis na pinalipad ng ating bida ang mga espada nito. Na mabilis pumunta kay Gwakyom at ito ay sinakal niya. At sinabi sa kanya ng ating bida na ikaw. Plano mo bang patayin lahat ng mga lalaking ito? Para sa Night Glow Gem?
Na napasabi ito habang makikita ang muka na saglit lamang daw. Siya daw ba ang tanga na nagmula sa in? Nalalong nainis ang ating bida sa kanya. Sinabi pa niya habang sakal pa rin siya ng ating bida na paano daw niya nagawa ang lahat ng ito. Hindi pa daw matagal mula nang huli niya siyang makita sa in. Na naiinis ang ating bida sa kanya na sinabi na tigilan na daw niya ang pagtawag na tanga sa kanya. At sagutin mo na lang ang tinatanong ko sa'yo. Plano mo bang patayin silang lahat? Na makikita ang mata nitong nanlaki at tumatawang sinabi na siyempre. At ikaw ang unang mamamatay. Tanga. Makikita ang loob ng kwarto na sinigaw nitong sinabi na lahat daw sila. Hulihin daw ang tangang ito. Na sinabi ng ating bida sa kanila na kung gayon. Pwede ko na kayong hiwain. Nang walang anumang pagsisisi. Na ang mga ito ay isa-isa na niyang mabilis na pinatay. Na ang mga ito ay humihiyaw ng sakit. At sinabi pa na patawarin mo ako. Nanlaki ang mata nito sa kanyang nasaksihan na napasabi na ano. Ito daw ay imposible. Dagdag pa niya na pinabagsak mo agad ang lahat ng mga lalaking iyon. Mas mahirap yon kaysa patayin silang lahat. Habang nagsasalita pa ito ay sinaksak na niya ito ng kanyang espada. Nasasabihin sana niya na paano daw nagawa iyon ng isang tangang tulad niya. Na naiinis na tumugon ang ating bida na sinabi na mukhang ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. At ginawa mo lahat ng ito. At wala kang kaibahan kay Cha Yong-ryong at Cha No-chul. Hindi daw sapat ang pagpaparalisa lang sa kanya. Na ang dugo nito ay makikitang bumulwak. Na ang ating bida ay naiwang nakatayo sa mga nakahandusay na mga lalaki. Na pinagmamasdan niya ito. Na napasabi sa kanya ang matanda na yon daw ay kahanga-hanga. Nagawa daw niya ito na siya lang mag-isa. Na sinabi naman ni Jo Mujay na kami ay may utang na loob sa iyo muli, Master Song. Paano ba namin kayang bayaran ito? Na nagulat naman ang ating bida na napasabi na hindi. Ginawa ko lang ang nararapat. Ayos lang ba kayong lahat? Natumugon ang matanda na sinabi na oo, ayos lang daw sila. At salamat daw sa kanya. Na sinabi ng ating bida na pero nasaan ang vice leader? Hindi ba siya nasaktan? Natumugon naman si Jo Mujay na nagulat nang maalala niya ito at napasabi na siya daw ay nasa kasunod na kwarto. Na mabilis na binuksan ng ating bida ang kwarto na sinabi niya na boss. Hindi ito makagalaw na sinabi sa kanya na Master Song. Na sinabi ng ating bida na ayos lang daw ba siya. Natumugon ito na sinabi na narinig ko ang lahat. Pasensya na. Muling nagdulot ng abala ang aming convoy. Na napasabi ang ating bida na hindi. Huwag daw niyang sabihin yan. Sila daw ang mga tarantado na buwisit na dapat humingi ng tawad. Hindi ikaw. Na nakatingin sa kanya si Lady Eon na napasabi na Master Song. Na makikita ang muka nito na sinabi pa niya sa isip na ayokong makita niya ako ng ganito. Muli kong ipinakita ang aking kahinaan. At pagkatapos ay makikita ang mansyon. At ang mga lalaking sumugod na nabuhay ay dinala na ng mga sundalo. Na napasabi pa ang ating bida na ano ang gagawin mo sa kanila. Natumugon ito na karapat dapat silang mamatay, pero lahat sila'y naparalisa na. Hindi na sila makakabalik sa normal na buhay, lalo na sa pagpapraktis ng martial arts. Kung kaya, balak namin silang paalisin na lang sa bahay. Na nakatingin ang ating bida na sinasabi sa kanyang isip na ang layunin daw nila ay pumatay, mangagaw ng mga inosenteng buhay para sa kanilang kapakinabangan. Nakapikit pa niyang sinabi sa kanyang isip na ang mundong ito daw ay puno ng kasamaan. At lumipat ang eksena sa in. Na sinabi sa kanya ng kanyang lolo na siya daw ay nagbalik na. Na napasabi ang ating bida na siya nga daw ay nagbalik na. Na lumingon ang tingin ang kanyang lolo at sinabi na gabi na, pumasok ka na at magpahinga. Na seryosong sinabi ng ating bida sa kanyang lolo na hindi mo ba ako tatanungin tungkol sa mga lalaking gustong magtangkang pumatay sa amin. Na tumingin ito sa kanya at sinabi na buhay ka pa. Ibig sabihin, tapos mo na ang trabaho. Na sinabi pa sa kanya ng kanyang lolo na pumasok na tayo. Magigising si Jinjin bukas, kaya kailangan mong salubungin siya ng masaya. Na nakatingin lang ng tahimik ang ating bida sa kanya. At ito ay tumugon na sinabi na okay. Na napangiti ang kanyang lolo at sinabi niya sa kanyang isip na Song Woo-moon. Na lumingon pa ito ng tingin habang masaya na sinabi sa isip na kailangan mong harapin ang mga lalaking mas masahol pa sa mga susunod na araw.
Dagdag pa niya habang makikita ang ating bida na pero nakasimangot ka na nga ngayon. Sa ganitong lagay. At natatakot akong malulugmok ka rin sa kasamaan. At dito na po nagtatapos ang ika-31 kabanata.